just as you are before your God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang morning devotions ko po for today ay mabasa po siya sa Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Ang talinghaga tungkol sa 10 birhens. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life of my employer. Thank you Lord sa part na to. Thank you Lord for my life. Thank you Lord for the life of my parents, mga kapatid at mga kaibigan at mga nanonood po. Let your will be done po Lord, na ay nawa ito yung aking munting channel ay maging daan sa mga nag-uumpisa Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Babasahin ko po ngayon ang aking morning devotions, August 24, 2025. Sabi po dito, ang talinghaga tungkol sa 10 birhen. Ang kaharian ng langit ay maihahambing sa 10 birhen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mga hangal at ang 5 na may matatalino. Sapagkat nang kunin ng mga hangal ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Ngunit ang matatalino ay nagdala sa langis sa mga lalagyan na kasama ang kanilang mga ilawan. Samantalang naantala pa ang lalaking ikakasal ay pinaantok silang lahat at nakatulog. Subalit ng hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Bumangon lahat ang mga birhen iyon at inayos ang kanilang mga ilawan. At sabi ng mga hangal sa matalino, bigyan ninyo naman kami ng inyong langis sapagkat namatay na ang aming mga ilawan. Ngunit sumagot ang matatalino na nagsabi, maaaring hindi na sapat para sa amin at para sa inyo. Kaya't pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo at nang para sa inyo. At habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal at ang mga nakapaghanda ay pumasok sa nakasama siya sa piging ng kasalan at isinara ang pintuan. Pagkatapos ay dumating naman ang ibang mga birhen na nagsabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sumagot siya at sinabi sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya maging handa kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw o ang oras. Ang salita ng Panginoon. O di po ba guys, alam nyo, itong 10 birhen na to ay very napakalinaw na example na kailangan natin maging handa sa lahat ng oras. So, sabi nga po dito, di ba? Sabi dito, ang kaharian ng langit ay maihambing sa 10 birhen, kumuha ng kanilang ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matatalino, di ba? So, hindi lahat po na nasa simbahan ay matatalino. Ang iba po dyan is naghahanap lang po ng mauutakan. Yan. Sapagkat kunin ang 5 ay kanila sapagkat kunin ng mga hangal ang kanilang mga ilawan ay hindi na sila nagdala ng langis. Ngunit ang matatalino ay nagdala. Yan. Tingnan nyo ang mga matatalino. Ang lagi pong, ibig sabihin po ng laging may dala is ang salita ng Panginoon. Yun po yung ang pinagkaiba. Kumbaga kung titignan natin ito is may pananampalataya talaga at walang pananampalataya itong kategory na to. Ngunit ang matatalino ay nagdala ng langis at ang lalagyan ay kasama ng kanilang ilawan. Samantala, naantala ang lalaking ikakasal at inaantok sila lahat at nakatulog. Subalit ng hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas kayo upang salubungin siya.
Bumangon lahat ng mga birhen ng iyon at inayos ang kanilang ilawan at sinabi sa hangal, sa matalino, bigyan nyo naman kami sapagkat mamamatay na ang aming ilawan. So dito, kung titignan nyo dito at sinabi ng hangal sa mga talino, so hindi yung may pananampalataya ay hindi pwedeng ibigay sa naghahangad ng pananampalataya na napakaliwanag. Dapat tayo ay magkaroon ng bawat isa ng talagang totoong pananampalataya. Hindi po pwede siyang ipahiram o ipamigay. So napakalinaw sabi dito yan. Ilawan, ngunit sumagot ang matatalino, nagsabi, maaring hindi na sapat para sa inyo, kaya pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. At habang pumunta sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal at ang nakapaghanda ay pumasok sa kasama ng ating piging ng kasalan at isinara ang pinto. O sige, diba? Kailangan tayo talaga as a Christian, as is modern generation, pag tayo po talaga tinawag ng Panginoon, panindigan na po natin, ipagpatuloy po natin. Kita nyo, yung wag po nating iantala, kasi kita nyo, nung bumili pa yung 5, biglang dumating na yung ikakasal. So ganun din po yung ating buhay ngayon sa henerasyon na yun. Kung tayo tinawag ng Panginoon or tayo na nag-umpisa, panindigan na natin. Kumbaga, tutuhanin na natin, wag na tayong pabalat Kristiyano. Kumbaga, pabalat Kristiyano. Lahat, alam mo ng verse, alam mo lahat, magaling kang mag-memorize, nasa sayo na lahat ng ministry. Pero pagdating ng Panginoon is wala ka naman. Ayan. Alam mo, hindi po nakikita ang pagiging tapat sa napakaraming ministry. Ang tinitignan po ni Lord is yung obedience, hindi po yung audience, yung kadami ng audience. Na alala nyo lagi pag nagpipray si Lord Jesus at ang ibang mga apostol, lagi po silang nasa secret hiding. Hindi po sila, wala ka pong makikita sa mga sa mga public. Ibig sabihin, kung titingnan nyo sa henerasyon na yun, nandito po ako sa park, napakarami po ditong kanya-kanyang sikta. But napansin ko lang, bakit yung iba pagka ano ko lang nakita ko lang kasi na experience ko. Yung iba dito sa park, marami sila, pero parang may tinitingnan sila na may na-experience pa nga kami na sinisita yung ganito yung parang yung pagiging Kristiyano ngayon is paramihan, hindi po yung quality. Dapat po hindi po quantity, dapat po ang spiritual talaga po is quality, hindi po quantity. Kung titingnan nyo po yung pagtuturo ni Jesus Christ, talaga pong lagi niyang ginagawa lagi yung parabola, yung talagang maiintindihan mo ng hustong-husto. Sa henerasyon natin ngayon, marami ding, hindi ko naman sinasabing lahatan, but be careful sa lahat po ng mga nagtuturo, dahil once na na-impute na sa inyong isip, sa salita at sa gawa ang maling turo, alam niyo po na may posibilidad po na mapupunta rin po kayo sa impyerno. So, hindi ko po nila lahat. So, ang tangi pong makakapagligtas sa atin po is yung ating individual commitment to the Lord. Hindi po na po pwedeng na, oy pastor or kapatid or kaibigan, pahiram naman ng faith mo. Hindi po gayon. Ang faith po ay talagang nanggagaling po sa isang individual na totoo po hindi po nagpupunwari. Yan. At sabi nga po dito, at habang pumunta sila bumili, dumating ang isang lalaki at lalaking ikakasal, at ang nakahanda ay pumasok sa kasama niya at sa piging ng kasalan at isinara ang pintuan. Pagkatapos ay dumating naman ang ibang mga birhen at nagsabi, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sumagot siya at sinabi sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala.
Kaya maging handa kayo lagi sapagkat hindi ninyo malalaman ang araw o oras ang pagdating ng Panginoon. So, napakaliwanag po, sabi nga po dito, dapat po genuine yung ating pagiging faithful to the Lord dahil napakaliwanag sinabi dito sa verse na to na hindi ko kita nakikilala. Although na alam na parang yung kumbaga yung minsan kasi yung ating faith natin baka sa feet lang, sa paa, wala sa heart. Kailangan po ang pananampalataya guys is genuine talaga. Dahil po si Lord po is ayaw po niya yung peke. Kaya nga po mayroon pa rin pupunta sa impyerno dahil sa maling katuruan. So be careful po guys na yung ating pagbabasa o ating naririnig ng mga nagtuturo sa atin, himayin po natin through the Bible. At pwede rin po tayo din magsaliksik sa mga legit na mga nagtuturo. Ako po pag nag-work po ako lagi sa bahay o sa amo ko, nakaano ako ng earphone yan, nakikinig ako ng iba't ibang preacher, ganito. Doon ko nakikita minsan yung iba is yung about prosperity. Alam niyo po ang prosperity na tinatawag guys is magkaroon ka po ng talagang pamumuhay as Christ-likeness. Ano ba yung Christ-likeness? Yun po yung labing sa tama, hindi po yung labing lang na okay lang nga, hindi po pwede kay Lord yung okay lang, kailangan po talaga okay na okay. So hanggang dito na lang naman po at sana po ay kayo rin po ay sana ay magkaroon ng heart desire na manaliksik ng salita ng Panginoon dahil alam niyo po ito po yung totoong blessing sa ating buhay. Bye-bye!